Yung word na crossover, dumating yan sa akin nung nagko-contemplate ako. I was contemplating for a church na very passionate sa pag-harvest ng soul. In fact, dinala ko niyan sa verse sa Bible, sa Joshua chapter 3 and chapter 4. Nakita ko doon na yung word na crossover is very powerful. Kasi yun yung pag-iwan sa lumang buhay tungo sa isang magandang buhay mula sa Diyos. Word na crossover is very powerful kasi it's para siyang neutral word na hindi naman siya masyadong religious word, pero it can affect kahit yung hindi mga church people na may magandang mangyayari pag nagkaroon ng crossover ang isang tao. May mga pangyayari sa buhay natin na minsan ay unexplainable, unavoidable, and beyond our control. Things happen for a reason. However, I believe God has a purpose and He knew what is best for us. Napakabuti nga ng Panginoon dahil ni isa ay walang nawala at hindi nawalay sa Kanya. Sa tagal na nating magkakasama, hindi niya hinayaan na isa man ay mawalay sa Kanya. Tayong lahat ay tinawag niya to serve Him. At dahil dyan, a new church was born in 2012. God gave the crossover church a reason why we exist as a church. And that is to honor Him, honor God, love people, establish passionate churches that will bring the message of the cross to all the nations of the world. But we have this word from God na mahalin talaga siya. Siya ang i-prioritize natin ng Diyos as a Christian community. Mahalin natin siya at mahalin din natin syempre yung kapwa natin. As a body of believers, ipakita natin sa kanila ang pagmamahal. Kasi doon daw malalaman na tayo ay mga disciples ng Panginoon. And makapagtayo tayo ng mga passionate churches na dadalhin talaga yung mensahe ng cross. And that is to save people. As crossover, we envision ourselves as a 3-generation church that models in winning souls and making disciples that will help other churches in the body of Christ. Sinabi sa Bible na the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Habang binabasa ko yon, nakita ko na ang God is not just a generation of the adult or sabihin natin si kay Abraham, but also yung anak ni Abraham and then yung kanilang apo na si Jacob. So parang sinasabi sa atin as crossover, nakikita natin yung sarili natin na tayo yung church na hindi lang puro adult ang concentration natin, hindi lang puro yung first generation, kundi nakikita din natin kasabay noon yung mga youth natin, yung second generation ay buhay din. At lalong-lalo na syempre yung mga third generation, yung mga children's, yung kids church natin ay buhay din. Saan? Magmo-model itong tatlong ito, yung tatlong generation, the 3 generation is the adult, the youth, and the children ng pagwiwin ng soul at pag-disciple. Nakaka-amaze talaga ang mga pagkilos ng Panginoon ng Holy Spirit sa kalagitnaan ng iglesia natin. At ramdam na ramdam ko sa sarili ko na kumikilos talaga ang Diyos. Nakita ko ang transformasyon ng mga tao. Bawat isa na uma-attend ay talagang kitang-kita mo ang excitement sa kanilang mga mukha. Kitang-kita mo na sila ay excited sa pagdating. Kitang-kita mo na sila ay natutuwa habang nag-praise and worship. Nagagalak sila sa mga nangyayari sa kanila, sa ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay, sa mga bagong
sa mga bagong cell groups, kitang-kita mo ang transformation ng mga tao. Kitang-kita mo kung paano sila nagbabago, kitang-kita mo kung paano sila nagle-level up ang kanilang spirituality. Nagbawan sa pagmamahal mga anak, kailangan mo upang makatawid Panginoon mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Lord,